Lakay, Allen Limos, The Manila Times. Good morning po, Ms. Seco. During his SONA po, President Marcos opened also the idea of nuclear energy po, of revisiting that up. Debates online po circulated after some senators opposed this proposal po, citing how even a first world country like Japan suffered catastrophic nuclear failures. On top of that din po, yung severe economic setbacks due to massive cost overruns. Now, how will we make sure po that we mitigate these kinds of risks po once we push through with this project po? Kahit naman po na nagkaroon ng bilateral meeting ang Pangulo with the Russian President Vladimir Putin, isa po ito sa kanyang nabanggit dahil hindi madali na ipaliwanag ang safety ng nuclear energy. At sinisigurado naman po na kapag ito po ay pinasok po natin, ang pag-aaral po na ito ay dapat na kumpleto. At ang mga polisiya na gagamitin dito ay hindi po itatago sa inyo. Ang DOE po, sa pamamagitan po ng Nuclear Energy Program Interagency Committee, ay nagsasagawa na po at nagtatrabaho on a whole of government approach. So, nuclear. Meron tayong nuclear power plant na ginawa ng tatay niya, kabobohan ng tatay niya. Alam nyo ba, hanggang ngayon gumagastos tayo ng bilyon para lang i-maintain yung hayop na nuclear power plant ng tatay niya na hindi na naisa katuparan. Tapos ngayon, putang ina, nag-iisip na naman siya ng bagong bagong plano, nuclear na naman. Lahat nga ng mga bansa ngayon pinapatay na nila yung kanilang mga nuclear power plants at nag-transition na sila to bagong source ng enerhiya. Nuclear power plant, pocha yan. Yung nuclear power plant ng tatay mo hanggang ngayon hindi pa gumagana. Nag-iisip na naman si Bongbong ng bagong nuclear power eklat-eklat. Abnormal. Yusek, good morning. Yusek, isa po sa pinalakpakan nung ikalimang SONA ni Pangulong Marcos ay yung inanunsyo niya yung pag-alis ng system loss charges sa mga bill ng kuryente. Pero at this point, sabi po ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association, isa po itong grupo ng mga electric cooperative na while hindi naman po sila tutol sa pag-aalis ng system's loss charge, dapat po it should be accompanied by a government subsidy to prevent financial losses, and warned na kung walang national subsidy dito po sa planong to ay could lead to bankruptcy ng mga electric cooperative. So, yun ang hindi naintindihan ni Bongbong. Ang dali lang kasi mangako kabuti sana kung nagkatotoo na o kaya nangyayari na. Kaya nga di ba sabi ko sa inyo, ang SONA, kailangan ang sinasabi mo yung naganap na. Yung naganap. Hindi mo dapat sinasabi kung ano yung plano mo. Hay, salamat Magisi. Nagising si Magisi. Next SONA ni BBM kung meron pa, baka submarine naman. May submarine na siya sa utak niya, yellow. Kulay yellow. Mabuhay dyan sa Vancouver, Canada. Thank you very much Magisi ha. 8715. Thank you very much. Buti ka pa. Spencer Lacalle, nandiyan ka pala. Maraming salamat sa iyo ha. So pinalakpak, nagsalita na si Manny Pangilinan. Sabi ni Manny Pangilinan, sinong magbabayad nung systems loss? Ipinapangako mo na Bongbong, hindi mo naman pala kayang panindigan eh. Ayaw pala nung mga nagge-generate ng power dito sa Pilipinas. Meralco, mga local power mga Maria Teresa Official tsaka Joseph, maraming salamat pang 3-in-1, thank you. Hindi ba? Kung di ka ba naman abnormal din, ipinapangako mo na, kailangan pa palang gawing batas. Dapat kapag batas na, ipinagmamalaki mo. Pero kapag pangako pa lang, hindi mo na dapat sinasabi sa tao. Yung plataforma, hindi ka dapat maglagay ng plataforma dyan sa SONA. State of the nation, yung current state ng nation natin. Ano yung mga achievement natin for the past years? Yun dapat ang pinagmamalaki mo, hindi yung ganyan, systems generations, systems loss, tatanggalin. Putya, ayaw ni Pangilinan, paano magkakatotoo yan? O ayaw ng mga local power generators, paano magkakatotoo yan? Puta, sinungaling ka talaga, mambubudol ka. O Jojo Agagas, nangako na nga eh. Sabi niya, tutuparin pa. Yun na nga, masama nun, kaibigan. Yung best friend ko na yun si Jojo Agagas. Putya, ang inang yan. Hindi naman ito eleksyon para mangako ka eh. Dapat sa SONA pinagmamalaki yung mga nagawa mo na. Wala kang nagawa kaya nangangako ka na naman. Walang hiya ka talaga oh. Kung tanong, gaano kahanda yung gobyerno to shoulder the additional cost kapag umabot nga po itong proposal na to? At ano pong safeguard na hindi rin makaka-apekto ito sa modernization ng power grid din natin? ang gusto po ng Pangulo ay matanggal itong extra cost sa ating mga kababayan. Hindi naman para pasanin ang burden na ito ng mga consumer, pati naman po ng mga utility companies. Hindi po yan ang nais ng Pangulo. Ang nais lamang po ng Pangulo ay tiyakin din ng mga utility companies na meron silang isinasagawang plano at Yung pinangako, anak ng tinapay, nangako siya na tatanggalin eh. Nangako siya na aalisin. Tapos yun pala ang gusto niya, na mag-improve yung services ng mga power companies. Tarantado, ipinangako niya. Ibig sabihin, pag ipinangako mo, ibibigay mo. Putang ina nyo talaga. Pag ipinangako mo, ibibigay mo, yun ang ibig sabihin nun. Kaya nga pangako eh. Putang ina niyan. Iba pala ang interpretasyon ni Bongbong sa pangako.
Ipinangako pala ni Bongbong yun para gumalaw yung mga power companies, pero hindi naman pala gagawa ng paraan ang administrasyon ni Bongbong para matupad yun. Kasi ang sinasabi ng mga power companies, na kung tatanggalin natin ang systems laws, dapat mag-subsidize ang gobyerno. Halimbawa, for this month, ang systems laws natin ay nag-ahalaga ng 1 billion. So dapat, kung hindi natin yun ipapasa sa mga consumer, dapat yung gobyerno ang magsasubsidize nun. Babayaran ng gobyerno yung mga power companies para hindi sila malugi. Puta, sabi ni Bongbong, hindi naman natin gagawin yun. Gago ka pala eh. Hindi nyo pala gagawin yun. Hindi kayo nakikipag-usap muna bago nyo ipinapangako eh. Watching from Mandaluyong sa labas, kahit nasa loob ka, mas maganda. Mababaliw ka talaga eh. Papasok ka talaga sa loob pag pinakinggan mo itong administrasyon na ito. Hindi ipinangako niya sa atin na ibibigay niya, tapos wala naman pala siyang balak magsakripisyo. Para siyang nangako na ang ulam natin ngayon sinigang, tapos ayaw naman niya magluto. Gago ka pala eh. Tarantado ka pala eh. Ayaw nyo mag-adjust, tapos nangako-ngako kayo sa tao. So, ibig sabihin talaga, kabalbalan lang itong sona ni Bongbong Marcos galing mismo dito sa kanyang spokesperson at inutil din eh. Na yung ipinangako ni Bongbong, hindi naman niya planong to pa rin. Ang gusto lang talaga mangyari ni Bongbong, etong mga power companies, mag-adjust din. Abnormal. Kailangan mo amyendahan yung batas para dyan eh. Kaya nga ang tagal-tagal na niya na gustong amyendahan, panahon pa ng mga nakaraang administrasyon, hindi maamyendahan dahil naglalabi yung mga oligarko na may-ari ng mga power companies sa Pilipinas eh. Sinungaling talaga ang hayop. Ang sinungaling talaga, kapatid ng magnanakaw yan. Monitor para maiwasan po itong losses na ito. Lalong-lalo na po yung mga losses because of theft, pilferage, na napapasan na mga maaayos at mga matitirong mga Pilipino na nagbabayad ng kanilang mga obligasyon. So, dapat itong sagutin ng utility companies. Bakit? Dahil kailangan nilang gumawa ng programa para maiwasan ito. So, kailangan na maging efficient din sila para maiwasan ang losses na napapasan ng ating mga kababayan. Puta ka na, nagturuan na yung mga gago. Nagturuan na yung administrasyon at saka yung mga power company. Kung di ba naman mga ulol, kung si Pangulong Duterte nangako niyan, hindi, gawin niyo yan. Kung hindi, pasasara ko kayo. Ganun lang kasimple yun eh. Kung si Pangulo yan, gawin niyo yan. Nagreklamo yung power company. Nagrereklamo kayo, putang ina ninyo, hindi ko kayo bibigyan ng prangkisa sa susunod. Bahala kayo sa buhay ninyo. Putang ina, gobyerno ang mangangalaga. Sequesterin ng gobyerno lahat ng mga ninyo, mga negosyo ninyo, kami magpapatakbo niyan. Kung ayaw nyong gawa ng paraan niyan. Dapat ganun. Kung may political will ka, ganun ang sagot. Paano po yun, ma'am? Ayaw ng mga power companies, malulugi daw sila. Mas malulugi sila pag kinuha ko sa kanila yan. May kapangyarihan ang gobyerno na isequester ang lahat ng mga yan. Kukunin ko lahat yan, tayong magmamanage niyan, putang ina ninyo. Sige, ayaw nyo, ipasasara ko lahat yan, mga kumpanya nyo, maniwala kayo. Tingnan ko kung hindi gumawa ng paraan yung mga yan. Mga tanga talaga kayo eh. Putsang ina, ako nga, hindi ako presidente, alam ko gagawin eh. Yan yung sinasabi ni Inday, hindi marunong maging presidente si Bongbong. Kapag presidente ka, ikaw ang may kapangyarihan sa lahat. Putsang ina ninyo, ibinalik ng gobyerno sa private ang Meralco. Ibinalik ng gobyerno sa private ang dating Petron. Babawiin ko yan ulit, maniwala kayo. Babawiin ko yan, kukunin ko yan sa inyo, ako magpapatakbo niyan, sige kayo. Tingnan ko kung hindi magsitinuan yan. Tanga, ganun dapat. Pinagsasasabi nitong Anticler, inutil. So ito po ay inaaral dahil hindi po nais ng Pangulo na hindi rin maging magandang epekto rito sa mga utility companies. Ongoing pa po, ma'am, yung pag-aaral in terms of kung pwede bang mag-subsidy like yung sa mga local cooperatives po. Sa pag-subsidize, hindi siya napag-uusapan. Ang kinakailangan din pag-aralan ng utility companies kung paano nila maiiwasan. Gago, hindi naman yung utility companies ang nangako, si Bongbong eh. Si Bongbong ang nangako, tas gusto nyo yung utility companies na magtrabaho para sa kanya, tanga. Ikaw ang nangako, ikaw magtrabaho. Ikaw ang nangako, dapat alam mo kung paano mo gagawin yung pangako mo kung di ka ba naman ngongo. Mas ngongo pa yung utak mo kaysa kay Jack eh. Bugok ka talaga eh. Ng losses. Ma'am, just one observation lang po on the President's SONA. Hindi po nabanggit ng Pangulo yung anti-political dynasty bill despite it being a priority measure of the Marcos administration. Kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. Ma'am, was there any attempt to steal the funds under the uplift? But the President was able to avert it. Okay. Tinutukoy po niya ulit ang sinasabing selective justice, pointing to the fact that Senator Bato is fleeing unjustly from justice. And he said, if I may quote, I believe Senator Jinggoy and Marcoleta are political prisoners. And if it was Ito, yung sinabi ni si Cayetano nagsabi nito, ano sagot niya? weaponized, they can at least go out on bail.
Sabihin nyo mali ako, but they should be allowed to attend the impeachment. Pantay-pantay ba ang hustisya o selective justice po tayo ngayon? Again po, I think that regarding Senator Marcoleta and Senator Jinggoy, Political prisoners. I think. Yes. he just said, I think. I believe. Oh, I believe. Kung yan po ang kanyang paniniwala, hindi naman din po siguro to ang paniniwala ng Sandigan Bayan. Iba ang kanyang pananaw, iba rin naman ang pananaw ng mga korte. At sinasabi niya, dapat ay ma-bail out sila or mabigyan ng pagkakataon na mag-post ng bail. Hindi po. Kay Senator, alam kay Tanong po pa siya, nasa korte, nasa Sandigan Bayan. So kung ano man ang mga kanyang binanggit, kung yan ang paniwala niya, political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito'y mapatunayan. But definitely, may mga ebidensyang nakita. Bawal yun. Tanong mo, bobo ka talaga. Bawal yun. Hindi pwede yun. Claire Castro, wala kang utak. Bakit? Sitting senator si Cayetano. Kapag ikay sitting senator, hindi ka pwedeng mag-practice ng law. Si Inday Sara bilang vice president, hindi siya pwedeng mag-practice ng law. Kasi sitting vice president siya. Si Alan Peter Cayetano ganun din. Sitting senator si Cayetano, hindi siya pwedeng mag-practice ng law. Tanga ka ba? Ano mo, bobo? Walang alam. Kung makapagsalita ka dyan, kala mo katali-talino mo, wala ka naman palang alam. Hindi ka pwede mag-suggest na si Alan Peter Cayetano maging abogado niya. Hindi pwede yun kasi senador siya. 'Di ba pagka ka nga, meron ka mga negosyo meron ka mga negosyo pag pumasok ka sa politika, magda-divest ka dapat sa mga negosyo mo diyan para sa conflict of interest. Bawal. Kaya nga si Tito Soto, nakikita mo. Si Tito Soto, pag senador ba siya, nakikita mo ba siya sa Itbulaga? Nakikita mo si Tito Soto sa Itbulaga? Hindi. Bawal kasi yun. Aalis ka dun sa trabaho mo. Si Rapi Tulfo lang ang makapalang muka. Si Rapi Tulfo lang ang makapalang muka na tinutuloy pa rin yung kanyang Rapi Tulfo in action kahit na senador na siya. Bawal yun eh. Bawal na bawal yun. So, sa pagkakaalam ko, baka pwedeng mali ako, ikaw bilang isang senador, hindi ka pwedeng maging abogado ng kung sino. Besides, conflict of interest yan. Kung di ka ba naman tanga, magbibigay ka lang ng advice pang bobo pa. Siguro, kumukuha si Bongbong sa'yo ng mga sagot sa mga katanungan. Mga advice mo pang tanga, kaya itong presidente natin tanga dahil ina-advisean mo siya. Puro kasi mga bobo yung mga nag-a-advise sa kanya, katulad nila Rigadon, nito. Puros mga walang mga utak kaya ganito nangyayari sa Pilipinas. Hay, Diyos ko, Claire Castro. Salita pa ng salita. Pag hindi kasi alam ang sagot, wag nang sumagot. Anong ba masasabi ninyo sa comment ni Alan Peter Cayetano? Comment niya yun. May freedom of expression man tayo sa Pilipinas. Kung sa tingin niya, ganun ang nangyayari, bahala siya sa buhay niya. Karapatan niya yan. Next question. Dapat ganun na yun. Sagot kasi ng sagot kahit hindi naman dapat sagutin. Kala mo nasa palengke At yung dalawa po na senador, ay maaari naman nila itong pasinungalingan habang sila po ang magbibigay ng kanilang depensa. So, tatanong mula kay Maricela Lili, TV5. Good morning, Yusek. Connected pa rin po kina Senator Marcoleta because he filed a manifestation before the Senate asking na baka pwede silang sumama ni Senator Jinggoy doon sa impeachment trial despite the fact that they are facing charges. Katulad din to, impeachment ang usapan. Ang executive ba dapat nagsasalita tungkol sa impeachment? Ang senador ba dapat nagsasalita tungkol sa Senado? Ay, ang presidente o ang Malacanang ba nagsasalita dapat tungkol sa Supreme Court, tungkol sa lower house? Di ba dapat hindi? Anong sagot dito? Although it's still the decision of the impeachment court, but what do you think about this manifestation? Should they be allowed to join the trial? So if ever they will be allowed, they will be practicing their profession. So, if that would be the case at inalaw sila, maaaring lahat ng mga professional na nakakulong habang dinidinig ang kaso ay hahayaan na rin na magtrabaho. Halimbawa, ang isang abogado. Ang sabi ng korte, may desisyon ang korte patungkol dito. Siya ay maaari lamang gawin ang kanyang profesyon or i-practice ang kanyang profession bilang abogado kung siya mismo ang nasasakdal at ikinatatanggol niya ang sarili niya. Pero Yun naman pala bakit sinasabi mo si Cayetano mag-abogado? Alam mo naman pala yan. hindi siya pwedeng mag-represent ng ibang kliyente. So, kung gano'n ang mangyayari at papayagan sila at magkakaroon ng special treatment, maaaring lahat ng nagtatrabaho na nakakulong ay hayaan na rin magtrabaho habang nakakulong. Tanga talaga. Ano sagot dito? Well, that's their opinion. Tingnan natin kung sasagutin ng Supreme Court yan. It's not for the palace or Malacanang to answer it kasi that's actually none of our business. Whatever ang mangyari dyan sa impeachment, labas kami dyan. Kung ano ang nagaganap sa Senado, labas kami dyan. Kasi co-equal branch namin yan. Ang Supreme Court, ano man ang mga decisions sa Supreme Court, labas kami dyan. It's their decision. Co-equal branch namin yan.
Hindi ka dapat nagsasalita patungkol sa mga nangyayari sa Senado kahit magbigay ng opinion. Kasi lahat ng sinasabi mo dyan, Claire Castro, ano yan? Official statement yan ng Malacanang. Bobo ka, hindi mo alam kung ano yung trabaho mo. Wala kang utak, ang lakas-lakas mong sumagot sa mga tanong, hindi mo naman na dapat sinasagot yung mga tanong na yan. Bobo yung tanong ng mga media, alam mo, bobo rin yung sumasagot. Sasabihin mo lang naman kung ano man yung magiging desisyon, susundan natin. Kung ang desisyon ng Ombudsman, ang desisyon ng Senate, ang desisyon ng Korte Suprema, papasukin sila, makaboto sila, makapag-participate sila, di good. Kung hindi naman, respeto natin yun. Pero wala kaming pwedeng isagot tungkol dyan. No? Kasi labas kami talaga dyan Yun. Press con to ng mga tanga Bobo yung mga media nandito, bobo rin yung sumasagot. Putang inang yan. Pag namatay lahat ito, ililibing to sa libingan ng mga bobo At nabanggit na rin po dito, nagkaroon na rin po ng desisyon ng Sandigan Bayan patungkol sa motion ni Senator Jingo Estrada na hindi pwedeng mabigyan ng tinatawag na virtual freedom ang isang naka-detain. And at the same time, according din kay Justice Carpio, na ang mga tao na nakakulong habang dinidig ang kaso patungkol sa mga kaso ng graft and corruption at kasama din dito kasi similar nature ang plunder, sila dapat ay suspended. Say collection, salamat po. Kung ano man ang magiging desisyon ng Senado patungkol sa manifestation ni Senator Marcoleta, hindi po rin ito mananaig dahil ngayon ang jurisdiction po ni Senator Jinggoy at Senator Marcoleta. Nagsalita na siya tungkol dun Kung ano man ang maging desisyon ng Senado rito, hindi ito mananaig. Putang ina, sino ka? Spokesperson ka ng Senado? Mas mataas ka sa Senado? Putang ina, ito tanga talaga Hindi ka dapat nagsasalita patungkol sa mga issues sa Senado, labas kayo doon. Kung ano man ang desisyon ng Senado, ano man ang desisyon ng Ombudsman, ano man ang desisyon ng Korte, let's respect it. Pag sinabi ng Korte ganito, wala tayong magagawa. Pag sinabi ng Korte ganun, di good. Yun lang, hanggang doon lang kami. Putang ina, sagot na sagot, hindi naman niya dapat sinasagot. Putang inang chismosa yarn. Bida-bida yarn. Marcoleta ay nasa kamay po ng Sandigan Bayan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at